LGU Senator Ninoy Aquino, pasado sa Good Financial Housekeeping Calendar Year 2023. Mayor Ecija Jr. nagpasalamat. DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng price monitoring sa lungsod ng Tacorong at bayan ng Isulan. At 17 magsasaka ng palay dumalo sa Product Development Training ng DTI Sultan Kudarat. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Mayo 21, taon 2024. LGU Senator Ninoy Aquino, pasado sa Good Financial Housekeeping Calendar Year 2023. Mayor Ecija Jr. nagpasalamat. Narito ang ulat. Pinasalamatan ni Senator Ninoy Aquino Randy L. Ecija Jr. na napabalitang ang kanyang bayan sa ilalim ng kanyang liderato na pumasa sa isinagawang assessment ng Department of Audit o DOA at ng Department of the Interior and Local Government o DILG mula sa 10 mga LGUs mula sa SOCSERGEN para sa calendar year 2023 Good Financial Housekeeping o GFH. Sa inilabas na listahan ng DILG ngayong araw, 2 ang mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat, kabilang na ang bayan ng Isulan at ang Senator Ninoy Aquino sa 10 LGUs na pumasa sa 2023 GFH ay karagdagan sa 43 GFH passers noong ika-25 ng Enero taong kasalukuyan. Ayon pa kay Mayor Randy L. Ecija Jr. na ito ay isa na namang patunay na ang LGU Senator Ninoy Aquino ay mahusay sa pamamahala at paggamit ng pondo at sumusunod sa mga patakaran ng Commission on Audit o COA at DILG's Full Disclosure Policy. Pinasalamatan naman ng alkalde ang mga taong kumilos at kasama nito upang maipatupad sa tamang programa at proyekto ang pondo ng lokal na pamahalaan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng price monitoring sa lungsod ng Tacorong at bayan ng Isulan. Narito ang ulat. Nagsagawa ng basic necessities and prime commodities at sugar monitoring ang Department of Trade and Industry Sultan Kudarat ngayong araw, ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan sa bayan ng Isulan at sa lungsod ng Tacorong. Sa kabuuang 11 establishmento ang napuntahan, 5 dito mula sa bayan ng Isulan at 6 sa lungsod ng Tacorong. Ang pagsagawa ng monitoring na ito ay ayon sa Resolution Number 136, 16th SP Series of 2024 na inilabas noong ika-15 ng Abril taong kasalukuyan na idineklara ng Provincial Government ng Sultan Kudarat ang buong lalawigan ng State of Calamity dahil sa epekto na dala ng El Niño phenomenon. Ang pananatili sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin ay ipinapatupad at mananatili hanggang 60 araw o hanggang ika-13 ng Hunyo taong kasalukuyan, maliban na lamang kung ito ay ipahinto. 3 establishmento sa bayan ng Isulan ang na-monitor na sila ay susunod sa kautusan. Ang mga supplies at presyo sa naturang bayan ay tama at sapat na ang paghati ng mga panauhing bilihin na produkto ay tuwing ika-15 araw na mula pa sa lungsod ng General Santos at Davao. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, 17 magsasaka ng palay dumalo sa Product Development Training ng DTI Sultan Kudarat. Narito ang ulat.
17 magsasaka ng palay mula sa Rural Improvement Club of Pitigan ang dumalo sa Food Safety and Current Good Manufacturing Practice o CGMP seminar na may kasamang paggawa ng alak na ito ay binuo ng Department of Trade and Industry Sultan Kudarat Provincial Office ngayong araw, ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa Barangay Pitigan, bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang layunin ng seminar ay magkaroon ng kapasidad at makabuo ng kamalayan sa paggawa ng pagkain sa kasalukuyang good manufacturing practices at pagpapatupad ng mga pasilidad sa paggawa, na masiguro na ang kanilang gawang produkto ay kalidad at nakasunod sa standard. Nagsagawa rin ng on-site rice wine processing sa aktibidad. Bilang pangunahing produkto sa bayan, ang karagdagang produktong ito ay inaasahan na tataas ang kita ng mga magsasaka at sila ay darating na araw ay maging micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.